Okay, magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. So bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, gusto ko munang magsalita at umamin. Una ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong lahat, mga kapatiran sa SDRBC, sa inyong paanyaya na ako po ay maging tagapagsalita niyo po sa ating pagsamba kaninang umaga at ngayon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikalawa, nagpapasalamat din po ako sa iglesyang ito, sa inyo pong nagpapatuloy na suporta sa ating pong iglesia at sa kapatiran, mga kapatiran natin sa Christ My Refuge Reformed Church. Kami po ay lubos na nagagalak sa inyo pong patuloy na panalangin at gayon din naman ay patuloy na pagtulong pinansyal sa atin pong gawain doon. Pangatlo, ang ating pong pag-aaral ngayon ay may pinamagatang disiplinang may pag-asa sa Diyos or dependent discipline. Ito po ay hindi original mula sa akin. So ito po ay hiniram ko lamang mula sa kaibigan kong si Jerry Bridges. Joke. So si Jerry Bridges ay one of my favorite authors. At ito po ay mula sa kanyang aklat na may pamagat na Discipline, The Discipline of Grace, chapter 8 na may title Dependent Discipline. If you have that copy of his book, it's all there. Kinonvert ko lamang siya into a lesson para mas madali po natin siyang ma-dissect sa ating pong pag-aaral ngayon. So tayo po'y manalangin muna. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon naming Diyos. Nais po namin pagkatiwala sa iyo ang panahon ng aming pag-aaral at ibig ho naming humingi muli ng pagsama ng banal na Espiritu kung paano sinamahan niyo po kami sa aming pagsamba kanina ay hinihiling rin po namin, O Diyos, na magpatuloy ang inyong pagsama sa amin ngayon, sa amin naman pong sama-samang pag-aaral ng inyong mga salita bilang iglesia. Nawa po, ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan at maging ng kakayahan na ang mga katotohanan ito ay mailapat sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo ang tunay na maluwalhati sa aming pag-aaral na ito. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Okay, so na-inform po ako na ang inyo pong series ngayon sa Sunday School ay tungkol sa means of grace. Kaya po nagpasya ako na hindi na po maghanda ng lesson na may kinalaman directly sa topic ng means of grace o pamamaraan ng biyaya. Instead, ay pinili ko po itong lesson na ito, which I believe is very appropriate sa topic po ng means of grace. At sana ito po ay maging magandang paalala sa atin, patungkol po sa ating desire to grow in our faith and relationship with the Lord through the available means of grace na kanyang ipinagkaloob sa iglesyang ito. So magsimula po tayo sa tema ng ating pag-aaral. Tinatawag tayo ng Diyos na itaguyod ang kabanalan sa pamamagitan ng disiplinadong pagsunod habang lubos na umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa ating effort to benefit from the means of grace, we are exerting yung pong sarili nating lakas at panahon, pero ang gusto kong bigyan ng din sa pag-aaral na ito, hindi sapat na tayo po ay maging disiplinado sa ating pong pakikinabang sa mga pamamaraan ng biyaya. Bagamat mahalaga yon, hindi po dapat ipagwalang bahala o maliitin ang kahalagahan ng mga pagdidisiplina ng sarili pagdating sa means of grace. Pero nais kong balansehin natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaparehong diin sa ating pag-asa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nang sa gayon, ang ating pakikinabang mula sa mga means of grace na ito ay totoong maging ganap. Sa pasimula, ay gusto kong tanungin kayo, kung ang isang eroplano ay maaari lamang magkaroon ng isang pakpak, alin ang pipiliin mong manatili, ang kaliwa o kanan? Ha? Pwede bang ang isang eroplano ay lumipad ng iisa lamang ang pakpak? Hindi. Ang pangunahing punto natin,
Okay? Ang pangunahing punto natin dito, hindi maaring lumipad ang isang eroplano kung iisa lamang ang pakpak nito. Ngayon din naman sa buhay ng isang Kristiyano, lalo na sa ating pakikinabang sa mga pamamaraan ng biyaya ng Diyos o ng mga means of grace. Hindi tayo lalago kung meron lamang tayong pag-asa sa Diyos, ngunit walang pagsisikap, o disiplina, ngunit walang pagtitiwala sa Diyos. Parehong kailangan ang pag-asa o dependence. Okay, so ipagkakatiwala ko na lamang sa ating technical team ang ating PowerPoint. So dapat meron tayong balance between dependence in God and personal discipline. Okay, hindi pwedeng puro disiplina. Bagamat maganda 'yon, gumigising tayo ng maaga, disiplinado tayo sa pagbabasa ng Biblia, meron tayong panahon ng pananalangin, dumadalo tayo sa pagsamba sa iglesia, di ba? Tayo may fellowship, no? Maganda 'yon. Meron tayong disiplina, committed tayo. Pero hindi po sapat na ganun lamang. Kailangan natin na tayo umasa at magtiwala sa Diyos at sa pagmiministeryo ng banal na Espiritu upang ang disiplina ay maging pakinabang. So mula po dito sa larawan ng isang eroplanong may dalawang pakpak, gusto ko ipakita sa inyo ang dalawang pakpak ng buhay Kristiyano. At ang pagkakaroon natin ng pakinabang sa mga means of grace. Yung unang pakpak ay tinatawag nating pag-asa sa Diyos or dependence. Yan. Ang unang pakpak ay pag-asa sa Diyos or dependence. Basahin po natin ang awit 127, ang talata ay 1. Ang sabi po mula sa ang bagong ang Biblia, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Gusto ko pong pansinin niyo mabuti ang talatang ito. Makikita natin dito ang Panginoon ang magtatayo ng bahay, pero meron pong mga taong nagtatayo nito. Diba? Nakita nyo? At meron din ang Panginoon na nagbabantay sa lungsod, pero may mga tao din na nagpupuyat sa kanilang pagbabantay sa lungsod. Pansinin natin, kailangan magtrabaho ang mga tagapagtayo at kailangan magpuyat sa pagbabantay ang mga bantay ng lungsod. Ngunit dapat nating gampanan, dapat nilang gampanan ng kanilang pananagutan ng may ganap na pag-asa sa Diyos. Kaya't ang mga awit, sinasabi niya, bagamat ang tao ang nagtatayo at ang tao ang nagpupuyat para magbantay, ang Panginoon ang siyang nagtatayo at ang Panginoon ang siyang nagbabantay. Nakita mo yung human responsibility and divine sovereignty. Diba? So hindi po magkasalungat yun eh. No? Sila ay complementary with one another. Kinikilala natin na ang Diyos ang nagtatayo, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, ang Diyos ang nagpapabago ng puso, ang Diyos ang nagpapabanal. Kung wala siya, walang kabuluhan ang ating mga pagsisikap. Sa kabilang banda, kahit gaano katindi ang ating pagsisikap, kung wala naman ang Diyos, mawawalan din ng saysay ang mga yan. Diba? Kaya hindi pwedeng iisa lamang. No? Hindi pwedeng lumipad ang eroplano ng nag-iisa lamang ang kanyang pakpak. No? So yan ang unang pakpak, ang pag-asa sa Diyos or dependence. Ang ikalawang pakpak na siyang bumabalanse, no, sa paglipad ng eroplano ay ang pakpak ng disiplina or discipline. Pakpak ng disiplina or discipline. Ito pong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo, Kabanatang 4, talatang 7, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Take note. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Napansinin po natin. Dito po sa talatang ito ay hiniram ni Apostol Pablo ang isang salitang mula sa larangan ng sports. No, yung salitang pagsasanay. No, at ang salitang ito ay nagbibigay ng diin sa pangangailangan ng sariling pagsisikap upang makamit ng isang manlalaro, no, ang kanyang mithiing pagtatagumpay o korona sa kanyang specialized
sport. O sa buhay ng isang mananampalataya, kailangan po natin ng pagsisikap upang makamit natin ang mithiin ng pagiging banal. O hindi automatic na pagka ang isang tao ay naging mananampalataya ng Panginoon or committed siya sa mga means of grace, no, dumadalo siya sa corporate worship, no, kasama siya sa corporate prayer, corporate study of the word, may personal Bible study, may personal prayer time, no? May fellowship, okay na. Hindi po sapat ano? Hindi po sapat na iisa lamang, hindi po ating dinidisiplina lang natin ang ating sarili, pero wala po tayong pag-asa sa Diyos, o puro tayo pag-asa sa Diyos na wala naman tayong pagsisikap o disiplina. So bilang mga mananampalataya, tandaan natin, tayo ang nananalangin. Tayo ang sumusunod. Tayo ang lumalaban sa tukso. Tayo ang nagbabasa ng kasulatan. Tayo ang nagsisikap maging banal. Tayo ang nagsasanay sa paggawa ng mabuti. Tayo ang nakikipag-fellowship. Tayo ang dumadalo sa pananambahan. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng ating pagsunod, hindi sa kapalit o hindi kapalit ng ating pagsunod. Hindi po ang Diyos ang susunod para sa atin. Tayo ang susunod sa Diyos. Pero sa ating pagdidisiplina ng ating sarili, sa pagsunod sa Diyos at pakikinabang sa Kanyang pamamaraan ng biyaya, ay kailangan natin ng Kanyang tulong. Kailangan natin ng Kanyang biyaya. Kailangan natin ng Espiritu Santo. Kaya ang punto po ng ilustrasyon ng dalawang pakpak ng eroplano ay ito. Hindi natin dapat subukang gampanan ang ating mga pananagutan sa pamamagitan lamang ng sarili nating lakas at determinasyon. Bagamat mabuti yun, dapat tayong umasa sa banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kakayahan. Kasabay nito, hindi rin natin dapat isipin na wala na tayong pananagutan dahil lamang sa tayo ay umaasa sa Diyos. Huwag tayong mapunta dun sa iisang extreme lamang, no? Yung extreme ng sobrang umaasa sa Diyos, ay nananampalataya naman ako sa Diyos. Umaasa ako sa Diyos. At naniniwala ako na ang Diyos ang magpapabanal sa akin. O kaya naman sa kabilang extreme na kailangan ako lahat ang gumawa para ako'y maging banal. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba o maging ng Diyos para ako ay maging banal. Ay kailangan, we should strike the balance. Ano? Kaya nga dependent discipline. No, yung ating disiplina sa ating sarili ay nakasalalay sa biyaya at tulong ng Diyos. Ang mahalagang katotohanan ay ito, hindi inaalis ng kapangyarihan ng Diyos ang ating pananagutan. Sa halip, binibigyan niya tayo ng kakayahang gampanan ang ating mga pananagutan. No? Sa mga katuwid, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang gumawa, ngunit hindi niya kailanman gagawin ang mga gawain para sa atin. Kailangan tayo ang gumawa, tayo ang kumilos, tayo ang dumisiplina sa ating sarili para tayo makinabang sa mga means of grace. Pero huwag natin kalimutan, kailangan natin ng tulong at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu para ang lahat ng ating pagpapagal sa mga pamamaraan ng biyaya magkaroon ng bunga sa ating buhay. So gusto ko pong ipakita sa inyo ang mga halimbawa ng disiplinang may pag-asa sa Diyos mula sa kasulatan. Hindi ko maaaring ma-enumerate sa inyo ang lahat, pero I would like to highlight at least 3. One from the Old Testament and 2 from the New Testament. So from the Old Testament, ang isa sa mga pinaka-mainam na halimbawa ay ang buhay ni Nehemias. Natatandaan niyo si Nehemiah from the Old Testament. Ganito po nakasulat sa Nehemiah chapter 4 verse 8 to 9. This was the time that Nehemiah was leading the nation Israel in rebuilding the walls of the city. And during the time that they were trying to rebuild the city, may mga opponents na naghihinder sa kanila from becoming successful in rebuilding the walls. At ganito po yung kanilang naging response
sa verses 8 to 9 ng chapter 4 sa Nehemiah, silang lahat ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ng Jerusalem, referring to the enemies of Jerusalem, na gustong pigilan ng pagtatayo ng wall of Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Kami ay nananalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. Napansinin niyo po yan. May banta, merong threat, no, ng hindi lang opposition, kundi probably a death. Death will be the only effective means sa mga kaaway nila to totally put an end, no, to the rebuilding of the wall. Pero anong ginawa nila? Sila'y nananalangin sa Diyos at kasabay nito, sina'y naglagay ng mga bantay laban sa kanila sa araw at sa gabi. Gusto ko pakita sa inyo yung balanse ng pag-asa sa Diyos at pagkakaroon ng disiplina. Pansinin ninyo, nanalangin sila at naglagay sila ng mga bantay. Hindi lamang isa sa dalawa, kundi pareho nilang ginawa. Ang pananampalataya ay hindi naging dahilan upang pabayaan ang kanilang tungkulin sa pagbabantay. Hindi nila sinabi na, tayo naman ay umaasa sa Diyos at ang gawain ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakinabang ng kanyang bayan. So bahala na ang Diyos sa mag-ingat sa atin. Hindi. Nananalangin sila, tumaasa sa Diyos, no? At ang kanilang paggawa hindi naging kapalit ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nagbantay sila o naglagay sila ng mga bantay. So hindi po magkasalungat yung katotohanan ng umaasa tayo sa Diyos at kikilos siya at kailangan nating magsikap para makamit natin ang ating mga mithiin. Ito po ang mahalagang punto rito. Alam nilang kailangan nilang umasa sa Diyos, ngunit naunawaan din nila na ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng lakas at kakayahang gampanan ang kanilang mga responsibilidad. Hindi niya ginagawa ang kanilang tungkulin para sa kanila. Ganoon din sa atin. Di ba? Sa ating pakikinabang mula sa means of grace. No, hindi po ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na ito para sa atin and then ibibigay na lamang sa atin ang pakinabang. No, naalala ko yung mga matatanda nung araw, 'di ba? Dahil wala pa namang mga food processor ngayon, no, para i-blend ang mga pagkain para sa mga sanggol dahil wala pa silang ngipin. Ang ginagawa ng matatanda nung araw, sila yung mamangata, pagkatapos ay sinusubo sa mga sanggol. Hindi po ganoon ang Diyos, no? Na siya ang magpapagal, pagkatapos ay isusubo niya na lang sa atin ang pakinabang. Hindi. Nabibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng kakayahan, para sa ating pagdidisiplina sa atin, para gawin ang ating responsibilidad, tayo ay makinabang. Diba? Kaya sa ating pag-aaral ng mga means of grace, mahalaga na maunawaan natin kung ano ang mga ito, maunawaan natin ang mga benepisyo ng mga ito, pero huwag natin kakalimutan, yung pong pakinabang sa mga ito, bunga ng pagtulong sa atin ng banal na Espiritu. Biyaya po ng Diyos ito sa atin. So yun po yung unang halimbawa mula sa lumang tipan. Ang pangalawang halimbawa ay sa bagong tipan. Sa halimbawa ng Apostol Pablo, Filipos, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 13. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangailangan, sapagkat aking natutuhan ng masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan kong lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Madalas ginagamit ito out of context. Itong talatang 13. Diba? I can do all things to Christ who gives me strength. Pero huwag nating kalimutan na ito ay may proper context. No? At ang context nito, sinasabi ni Apostol Pablo, lahat ng aking pagpapagal, lahat ng aking pagsisikap, lahat ng aking pagdidisiplina sa aking sarili,
At ang mga naging bunga nito, no, natutunan kong maging kontento sa anumang sitwasyon na kumadatnan, pero ang lahat ng ito ay nagawa ko dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Nakita po ninyo? Pansinin, sa pamamagitan ng pagsasana at disiplina, sinabi ni Pablo, natutuhan kong masiyahan. I have learned to become content. Ngunit, inamin din niya, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng kalakasan. So, hindi sapat, no? Na maging panatag tayo. Na dahil ginagawa ko naman ang aking katungkulan, ako naman ay disiplinado, no? Committed ako dito, ay makikinabang ako at magsasaksid ako, no? Sa aking purposes. Hindi natin kalimutan, kung wala ang lakas at tulong na nagmumula sa Diyos, lahat ng pagpapagal natin mawawalan ng saysay eh. And probably that's one of the reasons why, I don't know, kung napansin po ninyo ito sa inyong personal experience, kahit gaano katindi ang devotion ninyo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nawawala ng saysay, nawawala sa isip ninyo, parang dry, hindi ko makita yung pakinabang mula sa binabasa ko na ito. Kasi ang madalas, lumilipad lang tayo na mayroong isang pakpak eh. Maaaring disiplinado ka, di ba? Umigising ka ng madaling araw para magbasa ng salita ng Diyos, no, may panahon ka para magbasa mula sa lumang tipan, may panahon ka para magbasa sa bagong tipan, pero wala kang lakas na nanggagaling sa Diyos. Hindi mo ginagawa yung mga bagay na yon nang may pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung pagpapagal, wala ng saysay. Diba? Wala ng pakinabang. So mahalagang punto dito, maaaring tinuturo ng Apostol Pablo na nararapat lamang magsama ang disiplina at pag-asa sa Diyos upang lumago tayo sa kabanalan. Maganda po yun yung topic, means of grace, sa inyong Sunday school, o sa amin tinatawag naming Bible class. Pero wag natin kalimutan, discipline is important, pero yung pag-asa natin sa Diyos is equally important. Kung gusto po nating lumago sa kabanalan o magbenepisyo sa lahat ng mga pamamaraan ng biyaya ng Diyos. Ang pangatlong halimbawa ay mula pa rin sa Apostol Pablo, pero hango naman sa kanyang philosophy, sa kanyang ministry. Ang ministeryo ni Pablo. Sa Colossus, Kabanatang 1, talatang 28 hanggang 29, siya ang aming ipinahayag na binabalaan ng bawat tao, tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Dahil dito ay nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. The same. Diba? Pansinin ninyo, inangkin ni Pablo ang pagpapagal at pagsusumikap. So pagdating sa pagiging masipag sa ministry, Paul may not be the perfect example, of course. Ang perfect example ay ang Panginoong Jesucristo. But he's a very good example. Napakasipag, napaka-dedicated. He's willing to sacrifice his life for the gospel, for the ministry of sharing the gospel, and for establishing churches. Sa pagsisikap at pagpapagal, walang katulad. Ngunit, kaninong lakas? Kaninong kapangyarihan? Lakas at kapangyarihan ng Diyos. Di ba? So makikita natin dito, even from the Apostle Paul himself, his ministry, nakita natin mabunga, I believe. Nag-aaral kayo ngayon sa Book of Acts, no, sa series ni Pastor Willie. Darating kayo doon sa panahon ng buhay at pagbiministeryo ni Apostol Pablo. At makikita niyo kung paano siya ay walang katulad sa kanyang kasipagan, sa kanyang dedication, sa kanyang commitment. And he is one of those servants of the Lord na talagang naging effective sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. At ginamit siya ng Diyos para hindi lamang magpahayag ng Ebanghelyo, kundi magtatag ng maraming mga iglesia.
Pero ang lahat ng iyon, ang kanyang pagpapagal at pagsusumikap, ay nagbunga dahil sa lakas ng Diyos, hindi sa lakas niya. Siguro kung nagtiwala si Apostle Paul sa kanyang lakas sa kanyang ministry, matagal na siyang nag-burn out. No? Baka bumalik na lang siya sa secular job niya. Ano? O baka bumalik na lang siya sa pagiging Pharisee. Pero purihin ng Diyos sapagkat nagpatuloy siya hindi sa pamamagitan ng kanyang lakas. Kaya ang lahat ng kanyang pagpapagal, disiplina, nagkaroon ng bunga. Ang buhay Kristiyano ay hindi pagiging passive. No? Hindi pwedeng ginagawa ko yung mga means of grace, therefore the Lord should bless me with fruits. Hindi tayo passive. No? Ngunit hindi rin naman nakasalalay sa ating sariling kakayahan. Mahalagang punto dito, sa dalawang halimbawa na ito, sa buhay ni Apostol Pablo at maging sa kanyang ministeryo, makikita natin ang pagsisikap ni Pablo, ngunit ginawa niya ito sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Siya ay may disiplina sa kanyang ministeryo, ngunit lubos din siyang umaasa sa Panginoon. Pantay ito sa kahalagahan, hindi maaaring isa lamang. Kahit gaano katindi yung ating effort sa means of grace, sa ministry, sa discipline, kung wala ang pag-asa natin sa biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, walang success yan. Kaya gusto ko ipakita sa inyo dalawang mapanganib na pananaw pagdating po sa usapin na ito. No? Ang unang mapanganib na pananaw ay yung Kristyanismong walang pagkilos. Ito yung sinasabi kong isa sa mga dangerous extremes. Yung tinatawag na passive Christianity. No? Kristyanismong walang pagkilos. Ito yung kaisipan na hahayaan ko na lang ang Diyos na gumawa ng lahat. No? Total lang, Diyos lang man ang may kapangyarihan na magbigay ng bunga, bahala na siya. No? Maghihintay na lamang ako na pagpalain ako ng Diyos. Basta magiging faithful ako, committed ako sa church, committed ako sa fellowship, gawain ng mga kalalakihan, gawain ng mga kababaihan, sa prayer meeting, sa evangelism, sa missions, basta magiging committed ako, bahala ng Panginoon sa bunga. Ang panganib dito, ang bahagi ng tao ay ang magtiwala, ang bahagi ng Diyos ay ang kumilos. Yun ang problema dyan. Puro tiwala ang tao, walang pagkilos. No? Dahil nagtitiwala siya sa Diyos, iniisip niya ang Diyos ang kikilos para sa kanya. Ang mananampalataya wala nang ibang dapat gawin kundi magtiwala. Samantalang ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan ang siyang dapat gumawa ng lahat. Ayan ang problema sa mapanganib na kaisipan na ito, sa dangerous extreme na ito. Ay, gusto kong isipin niyo ito mabuti. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, ngunit hindi siya ang sumusunod para sa atin. Ba? Tayo ang umiibig. Tayo ang inutusang magpatawad. Tayo ang inutusang labanan ng kasalanan. Habang siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Hindi po ang Diyos ang iibig para sa atin. Tinuruan niya na tayo umibig eh. Diba? Yun ang pinakamatinding mabuting gawa na ginawa ng Diyos para sa mga makasalanan katulad natin. Anong sabi ni Apostle Paul? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ialay ang kanyang sarili nang sa gayon tayo mapawalang sala. So tayo ngayon ang gagawa ng mabuti sa iba. Diba? So tayo pong inutusan na magpatawad. Pinatawad na tayo ng Diyos eh. Kaya tayo marunong magpatawad at kaya nating mapatawad sapagkat naranasan nating mapatawad. Diba? Eh, paglaban sa kasalanan, ay ginawa na ng Panginoon na gapiin ang kasalanan at durugin ang ulo ng ahas. Kaya tayo naman ang inuutusan ng Diyos na labanan ng kasalanan. Pero hindi natin kaya sa sarili nating lakas, kailangan natin ng tulong at lakas ng Diyos. Hindi ang Diyos ang gagawa nito para sa atin, pero tutulungan niya tayo na magawa ang mga yan. So it's the same with the means of grace. Sinutusan tayo ng Diyos na gawin ang mga makinabang sa mga pamamaraan ng biyaya nating pinag-aaralan. Di ba? Tayo ang gagawa ng mga ito, pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, tutulungan niya tayo na
makinabang at mabunga sa mga o mula sa mga ito. So tandaan natin, ang ating bahagi ay ang gumawa, ngunit gawin ito ng lubos na umaasa sa Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at kakayahang gawin ito. Ang gawain ng Diyos ay hindi nag-aalis ng pangangailangan sa ating pagsisikap. Sa halip, ito ang nagbibigay ng bisa at tagumpay sa ating pagsisikap. Tandaan po natin yun. Hindi nawawala ang tulong at biyaya ng Diyos, pero kailangan nating magsikap. Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Kailangan nating gawin ang nararapat. Maganda yung sinabi ni John Owen na kinote ni Jerry Bridges sa chapter na ito. Tinagalog ko na lamang po para mas madali nating maunawaan. Sabi niya sa kanyang works, isaalang-alang natin kung paano natin dapat unawain ang ating tungkulin at ang biyaya ng Diyos. May mga nagsasabing magkasalungat ang dalawang ito. Kung ang kabanalan ay ating pananagutan, sinasabi nilang wala ng puwang ang biyaya. At kung ang kabanalan naman ay bunga ng biyaya ng Diyos, wala na raw lugar ang ating tungkulin. Ngunit sa usapin ng pagpapabanal, hindi kailanman magkalaban ang ating tungkulin at ang biyaya ng Diyos. Sa katunayan, ang isa ay nakasalalay sa isa pa. Hindi natin magagampanan ang ating tungkulin kung wala ang biyaya ng Diyos, at hindi naman ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya para sa ibang layunin, kundi upang bigyan tayo ng kakayahang gampanan ang ating tungkulin. Kita ninyo? Napakaganda nun, no? The combination of discipline and dependence. Pag-asa natin sa Diyos, sa kanyang tulong at kapangyarihan, at ang ating pagkilos na mayroong disiplina. So yan ang unang delikadong kaisipan. Ang pangalawa, Kristyanismong umaasa lamang sa sarili. Yung isa, puro pag-asa sa Diyos. Ito naman, labis ang pag-asa sa sarili. Tinatawag na self-reliant Christianity. Yung isa, passive. Ito naman ay self-reliant. No? The other side of the extreme, or the other extreme of the pendulum. Ang kaisipan naman ito, kung magsisikap lang ako ng gusto, kung magpapagal lang ako ng gusto, magiging matagumpay ako. O i-apply natin sa means of grace. Kung ako'y magiging disiplinado sa pag-aaral ng Biblia mula lumang tipan hanggang bagong tipan, magtatagumpay ako. Kung ako'y mananalangin ng 4 na oras sa isang araw, siguradong magiging banal ako. Napunta naman lahat ang pag-asa sa sarili. Napunta naman lahat ang tiwala sa sariling kakayahan. Ang panganib nito, pinaniniwala ang mga pamamaraan o disiplina ng biyaya ang pinagmumula ng ating kalakasang espiritual at hindi na ang Panginoong Hesus sa tulong ng banal na Espiritu. Alam mo yun, yung nagiging mechanical na lang yung kanyang paggawa ng mga means of grace. For instance, Bible reading or Bible intake. Diba? So masyado na lang mechanical. As long as I'm reading scripture faithfully, diba? That's fine, that's enough. Hindi diba? Hindi po sapat yun Hindi po ganun ang disenyo ng Diyos sa mga pamamaraan o disiplina ng biyaya para makinabang tayo. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pinakamainam na halimbawa, pagdating sa usapin na ito, ay ang halimbawa ng pagsasaka. Diba? Hindi ko pa alam kung may mga naging magsasaka dito nung araw o may mga anak ng magsasaka o pamilyar sa pagsasaka. Kayang gawin ng magsasaka ang mag-araro. Madali na nga ngayon. May mga machine na ngayon, di ba, na ginagamit para mag-araro, magbungkal. Mapapanood ko pa sa social media, sa YouTube, na may mga machinery na ngayon na nagtatanim. Ano? At may mga machinery na ngayon na gumagapas. No? Magbungkal. Kaya ng mga magsasaka na mag-araro, magbungkal, magtanim, magdilig. Pero kaya po ba ng magsasaka na palaguin ng binhi? Kaya po ba ng isang magsasaka na, alam mo yun, lahat ng itatanim niya magbubunga at hindi mamamatay? Tandaan po natin, maaari nating isagawa ang mga espiritual na disiplina, means of grace. Ngunit ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tunay na paglago sa ating spiritual na buhay. Huwag nating aalisin sa eksena ang Diyos. Huwag naman po nating iasa ang lahat sa Diyos.
na wala na po tayong disiplina para sa ating sarili. Muli, John Owen, no, kinot ulit ni Jerry Bridges sa lesson na ito, sa chapter na ito. From his work, sabi niya, again, nagtatagalog si John Owen, para mas madali po nating maunawaan, ang aktwal na tulong at panloob na paggawa ng banal na espiritu ay kailangan upang maisagawa ang bawat banal na pag-iisip, pagpapasya, at damdamin sa lahat ng ating tungkulin sa Diyos. Bagamat ang mga mananampalataya tumatanggap na ng bagong buhay, tumanggap na ng bagong buhay at kakayahan nang sila'y maligtas, patuloy pa rin nilang kailangan banal na pagpapalakas at pagkilos ng banal na espiritu sa bawat kilos ng pagsunod at sa bawat tungkuling kanilang ginagampanan para sa Diyos. Yung sinasabi niya lang, hindi po natatapos ang tulong at biyaya at pagkilos ng banal na espiritu sa atin patungo sa kaligtasan. Nagpapatuloy ito hanggang sa ating pakikinabang sa mga pamamaraan o disiplina ng biyaya, sa ating paglago, sa ating pananampalataya, sa ating pagtibay sa ating pananampalataya, hanggang maging husto ang ating kaligtasan sa huling pagparito ng ating huling Adan, ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang pagtatapos, ang paglago sa buhay Kristiyano ay nangangailangan ng disiplinadong pagsunod at ganap na pag-asa sa Diyos. Hindi pwedeng isa lamang sa dalawa. Tandaan ninyo yung ilustrasyon ng eroplano na may dalawang pakpak. Kung kailangan po ng dalawang ito, kung nais natin na maging successful sa ating pakikinabang sa means of grace. Tayo ang gumagawa, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, tayo ang sumusunod, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Okay? Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Kanyang tulong nang sa gayon, ang mga bagay na ito, referring to the means of grace na ating ginagawa ay maging pakinabang. So dito ko po wawakasan, no, ang pag-aaral na ito. At baka meron po kayong mga katanungan, no, bago po tayo tuluyang magwakas sa panalangin. Okay, questions po? Tungkol po dito sa paksa na ito. I hope this will supplement, no, your study of the means of grace. Sige po. Magandang umaga po, Pastor, at saka sa lahat ng mga naririto. Ang akin naman po ay paglilinaw lang. Pwede ka pong paki-flash dun sa paraan ng biyaya, yung kanina lang po. Yung paraan po ng biyaya. Yung kinamulat, ano tawag doon? Kinasanayan, no? Yung may paraan ng biyaya kanina. Pwede pong paki-flash. Saan pong banda yun? Adit mga 4 phrases lang po sa huli. Yung ano gayon, yung kinamulatan gayon o yung pinapaniwalaan o kinasanayan na yung ang paraan ng biyaya, parang ganun yung paraan ng biyaya. Kasi po parang may gusto lang po akong malinawan doon. Kasi yung pong paraan ng biyaya, diga po yung paraan ng biyaya, mga paraan ng biyaya, yung po yung mga nagpapalakas sa isang mananampalataya. Meron pong nakakasunod nun at hindi ang Panginoon Diyos. Okay. Yun po. So, tama po, ang pamamaraan po ng mga biyaya o disiplina ng biyaya o yung means of grace, no, ito po'y kailangan natin, no, upang tayo po ay lumakas sa ating pananampalataya, no, upang tayo po'y lumago sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang mga means of grace ay, sabi nga po, they are not the ends in themselves. No? So hindi po, dahil ginagawa ko ang mga means of grace, okay na. No? Bahagi po yun ng pangangailangan. Meron tayong disiplina, commitment na gawin ang mga ito, dahil naniniwala tayo makikinabang tayo, pero kailangan natin itong balansehin ng ating pagtitiwala, no? At tulong na nanggagaling mula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu upang lahat ng pagpapagal natin dito, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa pananambahan,
pagdalo sa fellowship, sa prayer meeting, makinabang tayo. Kasi kung basta lang nagpo-focus tayo na gagawin ko ito, faithfully, committedly, okay na. Hindi. Okay yung discipline. Kailangan natin ng discipline. Pero ang sinasabi natin sa ating pag-aaral, dapat babalansehin natin ito ng pag-asa sa tulong at biyaya ng Diyos. Okay? Sa kabilang banda, hindi naman po pwedeng tayo nagtitiwala na lang sa Diyos, wala na tayong disiplina. O nagtitiwala ako sa Diyos na palalaguin niyang pananampalataya ko, hindi na ako magbabasa ng Bible. O, di ba, karaniwan, nasanay yung maraming mananampalataya. Ako naman ay tapat at naniniwala sa biyaya at tulong ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basta attend ako sa worship service pag Sunday, okay na yon. Diba? Wala nang pagbabasa ng Biblia. Wala nang personal na pag-aaral ng Biblia. Hindi. Kailangan parehong present ang disiplina ng paggawa ng mga means of grace na pinag-aaralan po ninyo sa inyong Sunday School series. At gayon din naman ang pag-asa na tutulungan tayo ng Diyos na ang mga bagay na ito mapakinabangan natin. Magbunga sa ating pananampalataya. Salamat po. Okay, Ganda araw po, Pastor. I'm thinking lang po, Pastor, doon sa fruit of the Spirit. Bakit po kaya ang holiness ay wala doon sa Galatians 5:22-23? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pwede po bang isipin or conclude na yung character o yung holiness, siya po yung pinaka-overall character ng fruit of the Spirit? Kasi, di ba po, ang isang Kristiyano, isang mananampalatayang nabubuhay sa kabanalan, makikita at mamanifest sa buhay niya yung love, yung peace, yung patience, yung kindness, etc. Tama po. Tama po. Tama po yung inyong sinabi. So, it's not included in the list because yung mga fruit of the Spirit na yon, singular na, fruit of the Spirit, yun ang ibig sabihin ng kabanalan. Okay? So, ang isang mananampalatayang lumalakad sa kabanalan, nakikita mo ang mga bunga na ito sa kanyang buhay. Okay? Bagamat, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang kanilang antas. Okay? Pero ako naniniwala na hindi pwedeng wala ang lahat ng ito sa buhay ng isang totoong mananampalataya. Ulitin ko, bagamat maaaring hindi pantay-pantay o ang antas nila, kung ikukumpara natin ang isang mananampalataya sa iba, maaaring ang isang mananampalataya, higit ang kanyang disiplina sa sarili kumpara sa iba, higit ang kanyang kakayahang magmahal kumpara sa iba. Pero ang lahat ng itong nilista ni Apostol Pablo na ito sa bunga, dapat meron sa kanya. At nadidevelop sa kanya dahil sa ating, sinabi ni Apostle Paul, di ba, gawin nating maging masikap, masigasig tungo sa kabanalan, ay kasama po yun yung pag-develop ng mga katangian na ito. And take note, fruit of the Spirit, hindi fruits. Because probably, ang image na ginagamit ni Apostle Paul dito is that one chunk of the grapefruit, di ba? Yung ubas. Ay, hindi naman po isang piraso ng ubas ay isa sa isang sangay, di ba? So yung isang ubas, pag sinabi nating grapefruit, marami yun nasa isang tangkay. So probably yun ang nasa isip ni Apostle Paul, kaya sinabi niyang fruit of the Spirit. Ibig sabihin, pag lumabas ang bunga na yun, magkakasama. Magkakasama siya sa buhay ng isang Kristiyano. At para sa akin, tama yung sinabi ng ating kapatid na ang lahat ng ito ay nangangahulugan ng kabanalan na umiiral sa buhay ng isang totoong Kristiyano. At ito pong mga katangian na ito, dapat yan ay nahahasa sa ating pakikinabang sa mga means of grace. May kaugnayan din yun doon So, paano natin mahahasa ang mga katangian na ito? Sa pamagitan ng mga means of grace. Paano natin mahahasa ang bunga ng pag-ibig sa ating buhay? Paano? Di ba? Be in fellowship with the church. Di ba? Kaya mahalaga yung fellowship.
no? Pag absent, pag may fellowship. Ano, kasi sa mga fellowship na ito, doon natin nasasanay ang ating pag-ibig sa ating kapwa. 'Di ba? At lahat po ng 'yun ay nasa context talaga ng church no, kung tutuusin. Okay? Question pa po. I hope na sagot ko po yung tanong. Meron po yata sa likod? Tanong? Pastor, hanggang oras tayo? Tapos na tayo dapat? 5 minutes pa po. Baka meron pa po kayong gustong tanong, paglilinaw, comment, violent reaction. Pastor, violent reaction? Okay. Pastor, ano yung pwedeng maging practical na payo natin para maging tuloy-tuloy yung disiplina sa paggamit ng mga paraan ng biyaya? Kasi minsan, ang malimit nangyayari, kapag napalalahanan ka, magagawa mo ngayon. Pero pagkatapos ng ilang sandali, wala na. Siguro minsan, naisip ko kapag pumasok ka ng sundalo, military, kasi you've been taught about discipline. Pero yung common Christian kasi, parang hindi masyadong aware or hindi masyadong alam yung disiplina. Paano ba maging disiplinado na gamitin yung mga paraan ng biyaya? Kasi ako, admittedly ako din, may mga mga pagkakataon na disiplinado ako this week, next week, hindi na. Meron bang mga practical para mas maging consistent ka na disiplinado na ginagamit yung paraan ng biyaya? Magandang katanungan. Sa palagay kong pinakauna na dapat maging malinaw sa ating lahat, bakit natin kailangan ng mga pamamaraan ng biyaya na ito? Of course, ang sagot diyan, sapagkat sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng biyaya na ito, lalago ang ating pananampalataya. So, kung ito yung magiging malinaw sa atin, doon pa lamang sa foundational question na yon, may establish na natin na kailangan natin ito. Diba? So, that's number 1. And I think number 2 is, para magpatuloy tayo sa paggawa ng mga disiplina na ito, I think maganda yung term na discipline of grace. Na pwede nating ipamalit sa means of grace. Kapagkat ang salitang discipline will always involve continuous effort. Ibig sabihin, dapat lagi mo siyang ginagawa. Halimbawa, isang boksingero, hindi siya pwedeng maging mahusay na boksingero o maging kampyon kung wala siyang disiplina. At anong ibig sabihin ng salitang disiplina sa isang boksingero? Kilala niyo naman si Manny Pacquiao. Diba? So pagka meron siyang schedule ng laban, malayo pa. Ano na nang ginagawa niya? Diba? Nagsasanay na siya. At walang tigil ang kanyang pagsasanay hanggang dumating yung araw ng kanyang pakikipaglaban. The only problem with that analogy is merong simula at may katapusan. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, totoo merong simula, pero dapat ang katapusan yung harap na tayo sa Panginoon o dumating na siya. Ibig sabihin, walang katapusan. Habang tayo nandito sa ibabaw ng mundo, walang katapusan ng ating disiplina. Ibig sabihin, para hindi matigil ang ating pagiging disiplinado, laging ipagpatuloy ang disiplina. Ayun lang ang palagay ko, pinaka-practical na pwede kong sagot doon. Kaya po tayo nagiging disiplinado sa isang pagkakataon, hindi disiplinado sa susunod. I think the basic answer is sa paghumihinto tayo sa ating paggawa ng mga disiplina. Kaya, alam mo yun, parang nagda-died down, yung ating determination, commitment. Kaya ang kailangan nating consistency, Bagamat mahirap talaga, pero we should not stop at a certain point. Nasasabihin natin, okay na siguro yung mga naipon ko sa aking pagbabasa ng Biblia, saka na ulit siguro ako magbabasa ulit. Hindi ganon. So kung nais po nating magpatuloy sa pagiging disiplinado sa mga pamamaraan ng disiplina o sa biyaya na ito, huwag tayong titigil. Tuloy-tuloy, kahit na paminsan-minsan nag-struggle talaga, nagkakasakit tayo, hindi tayo makapagbasa, hindi tayo maka-attend sa church, pero hindi naman po yun ang rule, exemptions yun Diba? So, ibig sabihin, paminsan-minsan lang nangyayari yun Ang regular dapat tuloy-tuloy na paggawa
ng disiplina. And of course, huwag nating kakalimutan, babalansehin natin ito ng patuloy na paghingi ng tulong at biyaya mula sa Panginoon. I think that's one of the reasons why nagiging undisciplined tayo. Because pag napagod ka, titigil ka, di ba? Tatamad ka na. Di ba? So, kaya bakit ka napapagod at tumitigil? Sapagkat yung paggawa mo ng mga disiplina ng biyaya, sarili mong lakas eh. Kapag ganun po ng ganun, mapapagod talaga tayo. Kaya nga dapat ang ating paggawa, pakikinabang sa mga means of grace ay sa tulong at lakas na nanggagaling sa Panginoon. That's very important. And I hope yung lesson natin can somehow supplement us with this very important factor sa ating paglago. Okay, ako na lang, isa pang last, Pastor. General question naman to para sa lahat. Pastor, paano tayo magkakaroon ng desire na malaman kung tayo ay lumalago? Or paano natin malalaman na tayo ay lumalago pa na hindi na lang tayo nagiging traditional o nagiging parang mechanical na lang, or ano ba magandang term? Para bang ordinary ka na lang, yung para bang normal lang na lang nangyayari sa iyo. Nakasanayan. Kasi 'di ba, usually for example, meron tayong mga ginagamit para malaman natin kung tayo ay halimbawa sa timbangan. Pwede kang laging magtimbang para malaman mo kung naglo-lose weight ka o nag-gain ng weight o kaya tape measure kung tumatangkad ka o hindi. Sa spiritual kasi hindi wala tayong gauge na pwede mong tumaas ang aking pananampalataya ngayon, ito bumaba. Meron bang paraan para ang isang Kristiyano somehow ma-identify niya personally if he's growing, or nandun lang siya sa maintaining na lang ako, okay lang ako. Kasi nag-attend lang naman ako, okay na ako nun. Pabasa-basa lang ako, okay na ako nun. Paano may iwasan na maging ganun ang isang Kristiyano? Hindi ko alam kung masasagot ko ng eksakto yung katanungan mo, Pastor, pero magandang tanong. Ang nakikita ko, ako personal kong karanasan, halimbawa, sa aking pagkaunawa sa salita ng Diyos, paano ko nalalaman kung ako'y lumalago sa aking pagkaunawa o hindi? Sa akin, ang isa sa mga pinaka-epektibong pamaraan, pag nakikipag-fellowship ako sa ibang mananampalataya, napakalaking tulong po sa akin ng ating association, mga kapatid. Kasi isa po sa mga benepisyo sa akin dito, na-challenge ako na suriin yung sarili ko pagdating sa aking pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kasi meron po talaga kaming malayang talakayan ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. And every time I engage with these brothers, sa lahat sa kanila, si Pastor Willie, si Pastor Jonathan, Brother Joe, lalo na si Jezreel, di ba? Kilala niya naman si Jezreel. Nasasalamin ko sa aking sarili, kulang pa yung pagkaalam ko eh. Kaya nasasalamin ko sa sarili ko na, sandali, kailangan ko pang mag-aral. Kailangan ko pang magbasa. Kasi every time I engage with my other brothers, nakikita ko na higit yung kaalaman nila kumpara sa akin. And I think kahit sa pangkaraniwang mga miyembro, pwede nating i-apply yung practical na katotohanan na yun. Spend more time with the members of the church. Makipag-usap tayo sa kanila, magmerienda tayong kasama nila, puntahan natin sila sa bahay nila, makipag-usap tayo sa kanila, spend time with them. And as we spend time with each other, ang Panginoon, paniniwala ko po itong personal, ang Panginoon, i-reveal niya sa atin kung anong kulang sa atin by showing to us kung ano yung meron sa kapatid. Kaya para sa akin, mahalaga yung means of grace ng fellowship. Isa yun sa mga epekto eh. Nakikita mo yung pagkilos at paggawa ng Diyos sa buhay ng kapatid mo na makikita mong kulang o kailangan mo pa sa buhay mo. Para sa akin yun, Pastor. Yun ang pwede kong maisip na isa sa mga practical. Huwag tayong maging mayabang sa sarili natin na okay na ako. Naman ako ang tawag dito, stable naman ako pagdating sa means of grace, satisfied na ako. Hindi I think mayroong wisdom sa Panginoon why most of the means of grace na available sa church
ay ginagawa ng church, ng magkakasama. Why? Because it's one of the ways na pinrovide ng Panginoon sa church para makita natin kung ano yung kulang pa sa atin na meron sa iba. 'Di ba? Na I think masasanay natin yung sarili natin na magpakababa doon. Kasi aaminin mo na mas malago siya sa atin sa area na 'yon, no? At doon natin masasanay yung pag-ibig natin sa kanya kasi dahil mahal natin itong kapatid na ito, hindi natin nakikita na dapat maging dahilan ito ng ating, alam mo yun, panlalamig sa kanya, kundi lalo kung gamitin yung halimbawa niya para masanay o ma-challenge ako. Iyan lang po yung nakikita ko na paaring practical, maaring hindi ko masagot ng buo yung tanong ni Pastor, pero I think by comparing ourselves with others, other brothers in the Lord, in the fellowship of the church, we can see kung tayo ba ay kulang pa o kailangan pa natin ng paglago. And most of the time, makikita natin na kailangan pa nating lumago. Kailangan pa natin ng mas maging forgiving, mas maging loving, mas maging humble, mas maging self-disciplined, mas maging, peacemaker, merciful, and so on and so forth. I may not answer all yung tanong ni Pastor, but I think, from my personal experience, yun yung isa sa mga posibleng paraan para malaman mo kung kailangan mo pa ng paglago at kung sa kapakulang. Okay? Sir, may gusto kayo dagdag? Okay? Meron pa bang gusto pong magtanong? Sige po, Mami. Sige po, Mami. Paulit lang po, Ngayon Mami. ko lang, ang pagiging kabanalan pala ay hindi lang sa pamamagitan ng pagtitiis, halimbawa sa kasambahay o pagpapatawad, yung mga gayang pag-ibig sa hindi kaibig-ibig. So, hindi pala sapat iyon, kundi yung sa pamamaraan ng means of grace para lumago. Yung pala ang talagang maganda po ang topic. Natututo po tayo kung natututo po tayo na maging banal sa pamamagitan ng mga disiplina o pamamaraan ng biyaya na ginagawa natin, na ginagamit natin. Pero dapat kasama nito ang tulong at biyaya ng Espiritu ng Diyos. Kahit gaano ka kadisiplinado at kahusay sa means of grace, pero lahat ginagawa mo sa sarili mong lakas at hindi sa tulong ng Diyos, hindi ka lalago eh. Magiging mechanical lang yun, and eventually mapapagod ka. At aayawan mo na sa huli. Sabihin mo, okay na yun, sapat na yun. Maaaring may kaugnayan sa tanong ni Pastor na parang nasanay na siya na, lagi ko na lang nang ginagawa, okay na. Yung pala kailangan kong makita kung lumalago ba ako o hindi. Diba? So, ako naniniwala na ang paglago kasama doon ay ang biyaya ng Panginoon. Diba? Kaya pantay lagi. May disiplina na gawin ng biyaya, ng pamamaraan ng biyaya, mayroong pag-asa sa Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Okay? Maganda yung chapter na yon from Jerry Bridges, Discipline of Grace. Kung gusto nyo po, kung meron po kayong kopya, balikan nyo, nandun lahat. And even more. Hindi ko po kasi naisama lahat sa lesson natin yung kanyang chapter. Masyadong mahaba yun eh. Sinamarize ko na lang. Meron pa pong question, clarification? Sige po, tatay. Pastor, isi-share ko lang po yung nakaraw sa akin sa loob ng 7 araw. Ang isi-share ko po ay yung kami pong mag-asawa ay sa loob ng 7 araw ay meron 2 araw at 2 gabi kami ay may tampuhan. Ngayon, nakapagsalita ako sa kanya ng hindi mo na ako sisimba ng linggo. Kasi parang yung aking salita, salita lang na pasusot. Titignan ko lang kung anong sasagot sa akin. Ang sagot sa akin ng aking misis ay, bahala ka. Yun naman hindi sa pilitan eh. Dahil sa iyo, kung ayaw mo sumimba, bahala ka. Kagabi, talagang pinanandigan ko sa aking pagtulog. Hindi nga ako sisimba kaya. Hanggang sa nakatulog ako, yun ang nasa isip ko. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, itong malaok si manok. Nagising ako.
pagkagising ko, hindi na ako, kumbaga, aborido na isip ko, yung CR, iihi, kung ano-ano, ang ginagawa ko. Pagpatak ng alas 4, nahiga uli ako. Siguro, naidlip ako, nagising ako alas 6 na. Yung gising ko ng alas 6, naalala ko nga yung mga hayop. So, nagpandalas ako. Pinakain ko. Kasi nasa ko, sisimba ko. Hindi marinig ako sisimba. Sisimba ko. Papatuka ko nga yung mapakain ko nga yung mga hayop. Dalas ako maligo. Pero ang alam ng misis ko, hindi ako sisimba. So, ano ba ito? Biyaya ba ito? Yun lang. Biyaya ho ba ito? Ano? Maaari ko pong sabihin, tatay, na kasama po kasi sa ating paggawa ng mga pamamaraan ng biyaya o disiplina ng biyaya, nasasanay tayo. Kasama po yun di ba? Yung palagi nating pagdalo sa church, palagi nating pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa fellowship, lahat po ng mga ito, nagbubunga ng kasanayan Ibig sabihin, nagiging bahagi na ng ating pagkatao. Baga, nasanay tayo. Okay? Isa po yun sa mga practical na bunga ng disiplina natin sa mga biyaya, para ng biyaya na ito. Pero, wag nating kalimutan na bagamat nasanay tayo, sapat na. Isipin natin na dapat kasama sa kasanayan natin. Halimbawa, yung pagdalo hindi ko kayang di dumalo. Kahit na nagkaroon kami ng problema ng mag-asawa sa bahay, nagkaroon ng problema, hindi pa rin panatag ang kalooban ko na hindi ako dadalo. Nasanay po kasi kayo na dumadalo. Pero dapat, ito pong kasanayan natin na dumalo ay ginagawa natin sa tulong ng biyaya ng Diyos. Okay? Para hindi po siya maging mekanikal. So, kaya nasanay po tayo kasi lagi natin siyang ginagawa, pero yung totoong pakinabang ay hindi po nasa simpleng paggawa lamang. Ang totoong pakinabang sa pagdalo sa pananambahan ay nagmumula sa biyaya at tulong ng Diyos. So, dapat po mababalansi yun. Okay, so tama na dadaigin ko yung sarili ko sa aking katamaran na hindi dumalo, tatayo ako, maliligo ako, magbibihis ako, dadalo ako. Pero dapat lagi nating nasa isip, dadalo ako, pero yung pakinabang ko sa gawain na ito, dapat galing sa Diyos, hindi galing sa sarili kong lakas. Ibig sabihin po pala, ano man ang ating gagawin sa araw-araw, unahin na natin lagi ang Panginoon. Opo. Salamat po. Diba sabi, unahin natin ang kanyang kaharian. Iba madalas, diba, nagiging sagabal ang hanap buhay, diba, ang bukid o ang pag-aalaga ng mga hayop sa mga gawain para sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew 6:33, unahin natin ang kanyang kaharian. At ang lahat ng ito ay daragdag. So ibig sabihin, lahat ng ating mga kabalisahan, di ba, susolusyonan ng Panginoon yan sa kanyang sariling pamamaraan. Basta prioritize natin siya. Unahin natin siya. Okay, salamat din po. Okay, so tapos na po, lumagpas tayo. Pero salamat po sa inyong panahon ng pakikinig at participation. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami pinagpapasalamat sa panahon ng aming pag-aaral at talakayan. Nawa po ang paksang ito at ang bunga nito sa aming talakayan ay maging pakinabang sa aming lahat. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na balik tanawan ang aralin na ito. Mahalaga ang disiplina sa pagsasagawa ng mga pamamaraan ng biyaya, pero ang bunga o pakinabang dito ay dapat nagmumula sa aming pag-asa, pagtitiwala sa kapangyarihan at sa tulong ng Diyos lamang sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging balanse. Nang sa gayon ay hindi po kami mapagod at hindi po kami manghinawa sa paggawa ng mga bagay na ito. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa panahon ng pag-aaral ng Iglesia. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay para sa panahon na ito, ay kami po inyong samahan. Sa inyo po ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you all.
Hindi po ng Santo Tomas Reformed Baptist Church, nagpapasalamat po kami kay Pastor Proy. Sa hindi po nakakaalam pa, si Pastor Proy ay ang isa sa mga iglesia, ang kanya pong iglesia at ang kanyang pamilya ay isa sa tinutulungan po ng ating church.